Okay, magandang araw po sa ating lahat at eto, sumagot na itong si Auntie Claire Castro kanina sa kanilang press briefing at nakakatawa yung kanyang sagot dito sa issue ni Paulo Tantoco. Isa lang ang kanilang sagot, fake news raw yun. Ay, grabe. Dine-deny talaga nila na fake news lahat ng mga binalita ng foreign media, binalita ito ng mga mainstream media dito sa Pilipinas, lahat raw yun. Itong police report, fake news. Kaya nagbabala si Auntie Claire na wag tayong maniniwala daw doon dahil fake news yung police report patungkol doon sa kay Paulo Tantoco. Ay, nakakasakit sa bangs, Auntie Claire. Okay, so yun po ang pag-uusapan natin, no? Ipapakita ko sa inyo mismo na sumagot itong si Auntie Claire, no? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so ayan, ipapakita natin itong press briefing kanina sa Malacanang, no? At kayo nang humusga dito ha. At ayan, si Auntie Claire na nagiging Auntie Claire na rin. Ay, nako. Ito. Panoorin natin. Auntie Claire, pasok. Ayan. Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open... Ito na yun ha. Sasagutin ni Auntie Claire itong issue ni Paulo Tantoco sa involvement ni First Lady Liza Araneta Marcos. Investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for... Kung sa mga hindi updated, nananawagan si Senator Amy Marcos na sa bigat ng issue na ito ay dapat nang magpalabas ng official statement ang Malacanang, especially itong First Lady, no? Kung meron mang kinalaman patungkol sa nangyari kay Paulo Tantoco. Okay? Heto. Comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Nakakalungkot raw. Bakit kami malulungkot? Kayo yung malulungkot. Kayo yung dapat malungkot. Dahil hindi kayo nakalusot, no? Kayo dapat malungkot kasi ilang buwan kayong iniiwasan itong issue na ito pero lumulusot pa rin, di ba? Ayan pa nga, intro pa lang. Sabi, nakakalungkot raw. Kasi, bakit nakakalungkot, Auntie Claire? Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Si Paulo Tantoco raw ay pribadong tao. Yan ang ibig niya sabihin at nadadamay raw. Siyempre, Auntie Claire Castro, magre-react kami kasi merong ipinalabas na official statement ang foreign media, okay, ng LA Beverly Hills. So, syempre, kami, nakikiramay kami na sa nangyari, nakakalungkot nga kasi nga he is not a political person. Yes, we respect the family of Paulo Tantoco. Pero ang aming issue dito, hindi si Paulo Tantoco. Ang issue namin, hustisya kay Paulo Tantoco dahil
gusto naming malaman ano ang nalalaman ni F.L. Liza dito. Okay? Yun po. Yun po ang aming gustong malaman. Yun lang naman. Because, ika nga, sabi nila, he is part of the entourage. Pero mamaya, sasabihin na yan. Dahil hindi raw part sa entourage itong si Paulo Tantoco. Mamaya. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira. May bagong word na naman siya, obstructionist. Sino kaya yung mga obstructionist? Yung mga vloggers nagbabalita lang naman sa mga binabalita ng media. Foreign media, binalita na ito ng mga mainstream media. Diba? O, pagalitan mo yan, yung mga nakaharap mo dyan. Sila yung nagbabalita. Kaming mga vloggers, kami lamang po ay nag-re-react sa kanilang ibinalita. Ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, Bakit naman nakakahiya, Auntie Claire? Na kumukuha lang kami ng balita sa sa foreign media. Kayo yung nakakahiya eh. Hindi kami ang nakakahiya o hindi ang media ang nakakahiya. Kayo yung nakakahiya kasi pilit ninyong iniiwasan itong issue na ito. Pilit ninyong ikinikalat na fake news po ito. When in fact, bulatlat na sa lahat ng mainstream media at sa taong bayan na binalita ito ng Beverly Hills. Bakit nyo i-deny yan? Di ko maintindihan. Anyway, paano kaya nila patutunayan ito na ito ay fake news? si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Sa buong akala natin kasi ang binalita ng mainstream media, si Paulo Tantoco ay kasama sa entourage. Ngayon, ang sinabi ni Auntie Claire, hindi siya kasama sa entourage. Hindi siya kasama sa entourage ha. Galing na yan sa kanya. Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Peking police report? Paano naging peke yun? Yeah. Paano naging peke yun? Siguro naman, yung mga kumakalat sa Facebook na police report patungkol kay Paulo kalimutan ko tuloy yung pangalan ni Paulo. Ito ba? Dapat ibigay nyo kay ibigay nyo kay Auntie Claire Castro. Okay? Ibigay nyo sa kanya yung police report kung saan galing. Kasi ito si Paulo Tantoco, nakalagay po yung pangalan niya doon. Nakalagay po doon kung ano yung sanhi ng kanyang kamatayan. Okay? Nakalagay po doon kailan. Nakalagay po doon kung anong nangyari sa loob. Mayroong white powdery substance. So, ibig sabihin lahat ng yun, hindi yun totoo? Nagtatanong lang kami, saan ba ang source nyo? Saan? Kasi yung source namin, legit yun di ba? May nagpakalat sa Facebook at sinuri yun. Chinek namin yun. Meron yung website di ba? Naturingan journalist, mga dating spokesperson. Kasi itong mga mainstream media sa Pilipinas, hindi naman ito magpapakalat ng fake news kung hindi nila sinusuri ang foreign media doon na nagpapakalat sa police report. Di ba? Ganyan na yung
Ganyan yung media dito. Kiniklaim nila yan, di ba? O na bago sila, itong ABS-CBN, GMA, itong News 5, bago sila magbalita patungkol dito kay Paulo Tantoco, na itong police report nito, may lumabas nga kay Bobby Tiglao, di ba? Siguro naman, ni-research nila yon, di ba? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Yung mainstream media, sila Bobby Tiglao, yung nagsisinungaling, kayo yung tama, di ba? Fake news? Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko talaga gets bakit sinabi nilang fake news yun. Talaga. Wala akong makitang basihan na sabihin nilang fake news yun. So fake news yung pinakalat sa foreign media? Really? Wala na akong parang denial to the max ba? Ang datingan ba? Tapos, gagano na lang yung mukha mo. Ha? Really? Fake news yun? Hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Kayo diyang mga mainstream media nakaharap ninyo, hindi raw kayo marunong mag-imbestiga. Kayo yung nagpapakalat yan. Di ba? Kumakalat yan sa pagkakaalam ko, linggo. Last Sunday kumakalat yan. Una kong nakita, News 5. News 5 po, kinagat yan ng balita na yan ng News 5. Sabihin nyo dyan, siguro naman, may taga News 5 na kaharap mo dyan, Auntie Claire, di ba? Sabihin mo, hindi ka marunong mag-research. Sabihin mo yan kayo, dyan. Nagtatanong lang ako, Auntie Claire, o kaya palusot na lang kayo. Denial to the max na lang kayo, kahit sobrang obvious na talaga. Di ba? Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Sabi. Sige, ipaliwanag mo ngayon. Sino ang nagpapakalat? Sino ang unang foreign media ang nagbalita nito na sinabi niyong fake news? Sige nga. Kasi mahirap, Auntie Claire, mahirap papaniwalaan ang mga sinasabi mo, kagaya ng sinabi mo na drug-free na ang ilang mga barangay sa Pilipinas. Noong tinanong ka, anong pangalan ng barangay, hindi ka makabigay. Hindi ka makabigay, di ba? Sinabi mo pa wala dito yung pinakita mo pa nga yung makapal na papel, di ba? Nung sinuri ni Eden Santos, yun pala blanco. Di ba? Grabe si Auntie Claire, Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook Beverly Hills Police Department. So ano yung ipinakalat sa Facebook? Gawa-gawa yun? Sinong gumagawa nun? I hope one of these days, lalabas ng statement itong Beverly Hills Police Department patungkol dito, para ikaw naman ang masabihan naming fake news ka. Na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Ha? Dinagdag? Ito ang tanong ko. Kung dinagdag yun, Auntie Claire, paano mo nasabi?
Anong proof mo na dinagdag yun? Laro kasi ito ng ebidensya eh. Anong ebidensya mo na lahat ng yun ay fake news ito? Dahil ba sinabi sa inyo ni First Lady, hindi totoo, so maniniwala ka na doon? Ganon ba? Nagtatanong lang kami. Kasi mas pinapaniwalaan mo, syempre amo mo yun eh, si First Lady, di ba? So ngayon, na sinabi nyo na fake news yun lahat, meaning to say, wala kayong pakialam, basta fake news yun. Ganon. Kasi, siguro sinabi ng amo mo na fake news yun eh. Fake news yun. Like example, ang News 5, binalita ito. Binalita naman. Sila yung unang nagbalita ito last Sunday, di ba? Binalita ng News 5. Ganito, may foreign media nagpalabas ng ganito, si Paulo Tantoco, bla 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 bla. Tapos, ang dali mong sabihin, fake news yun. Fake news yun. Di ba? Paano? Ito ang tanong. Sabihin mo, mga kampo ni Duterte ang nagpapalabas dyan na fake news. Paano yan? Foreign media ang nagpalabas sa balita na yan. Hindi naman taga Duterte supporters ang nagpalabas ng balita na yan. Di ba? Art, ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Nga, sabi mo, di ba? Sabi mo. Bakit? Paano mo nasabi na dinagdag yun? Okay? Madaling sabihin, di ba? Like for example, sasabihin ng News 5, ang kasuotan ni Auntie Claire Castro sa press briefing ngayong araw na ito ay kulay itim. Di ba? Itim naman eh. Sasabihin dito sa kabila, fake news yan. Anong proof mo na fake news yan? Basta fake news yan. Ganon. Ganon lang. Walang paliwanag na bakit fake news, di ba? Si Auntie Claire ay merong itim na kasuotan nung siya po ay nag-press briefing ngayong Tuesday. Itim ang kasuotan. Sabi ng kabila, fake news yan. Anong proof nyo? Basta fake news yan. Ganon ba, Auntie Claire? Walang paliwanag. Basta fake news yun. Di ba? Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Di ba? Wala namang nagsabi na ito ay paninira. Sagutin mo lang. Pero ano sabi niya? Very defensive si Auntie Claire dito sa napapansin ko. Okay? Very defensive. Very defensive. Paninira raw ito. Wala namang nagsabi paninira ito. Nagtatanong lang naman tayo. Di ba? Again, sasabihin ko, ang kulay ng kasuotan ni Auntie Claire Castro ngayong press briefing sa Malacanang ay kulay itim ang kanyang kasuotan. Sabi dito sa kabila, fake news yan, paninira yan eh. Fake news yan. Gusto nilang linlangin ng tao, fake news yan, ang iyang kasuotan. Basta, sir, bakit fake news? Basta fake news, paninira yan, paninira. Ganun lang. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Ano kinagdayan doon? Kung meron siyang PSG, meron siyang security, so what's your point sa nangyaring insidente?
Dahil ba meron siyang PSG, meron siyang security, hindi na pwede mangyari yung nangyari kay Pablo Tantoco? Pwede pa rin mangyari yun. Yun yung reason mo na fake news yan kasi may PSG siya? Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Yan ang maganda. Anong hotel yan? At patunayan nyo na mismo yung hotel na yun, kasi kayo binalita na doon eh. It's a question now if ang Malacanang is lying or not. So in order for us, kaming mamamayang Pilipino, para maniwala kami sa inyo, mag-provide kayo ng details sa hotel na yun na wala siya nakabook dyan sa yung mga araw na yan. Di ba? You provide. Tignan natin. Iba po ang kanyang hotel. Iba ang kanyang hotel. Anong hotel yun? At meron kayong dokumento sa hotel, nakasulat doon na talagang doon nakabook yung ating First Lady? Kailangan natin yun, di ba? Para mapatunayan na the First Lady is safe from this controversy. Di ba? At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating makita. Kung picture lang ito, pwede. Madali lang ito. Kung picture ito, Kung picture ito. Maipakita. Ipakita. Sa monitor. Picture. Di ba? Picture. Ang dali na Ang dali naman yung gawin, Claire eh. Di ba? Ang dali naman itong i-edit eh. Walang pirma. Walang konsyerto para sa Pilipino. Now, ang tanong, siguro naman kung konsyerto ito, may makapagpatunay sa inyo na may video dyan, na ang video na yan ay tamang petsa na yung video na yan. Yan ang hinihingi ng taong bayan o ang CCTV dyan. Pwede. Di ba? March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Dali naman gawin yan eh. Ang sa akin lang talaga, no? Ngayon, it's a question kung sino ang nagsisinungaling. Sino ang nagsisinungaling ngayon? Ilagay nyo sa comment section kasi iba-iba yung ating opinion dito eh. Ako mayroon akong sariling opinion. May pagdududa ako kasi hindi pa naman nila na-explain ng matino. So it's a question now kung ilagay nyo sa comment section sino ang nagsisinungaling? Ang foreign media o sila? Taga Malacanang ang nagsisinungaling. Okay, ilagay nyo dyan. Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Siyempre, si Frasco, matitistigo yan. Kalyado nyo yan eh. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to? Obstructionist. Sino kaya yun? Ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Ayan, may katibayan sila, Liza Marcos participation in the Manila International Film Festival from 5 to 8 March of 2025. Ayan, di ba? Okay lang ito kasi pwede naman ito ma-edit eh. Ang tanong dyan, paano natin mapapatunayan na legit yung mga sinasabi mong ganyan? Meron bang video? Meron bang makapagpatunay dyan? Meron ba kayong testigo, performers, o mga tao dyan na hindi kabilang sa entourage o mga tauhan sa Malacanang na makapagsabi na talagang nangyari yung sinabi ninyo? Di ba? Nandito naman po yan sa Facebook ng Unang Ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman,
pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino. So, to make the long story short, dininay. Dininay nila ha. Ito na yung hamon ni Senator Amy Marcos. Senator Amy Marcos, ito na yung sagot sa hamon mo dito. Official statement ng Malacanang. Kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo Sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist. Ang gulo mong kausap, declare. Journalist nga sila. Paano silang magpapanggap na journalist? Journalist nga sila di ba? Ito mga karap, journalist sila. Paano sila magpapanggap na journalist? Na journalist naman talaga sila. Ha? Alam mo, Auntie Claire, no? Ito mga journalist na ito, hindi sila magbabalita. Sila na ang nagsabi niyan, ha? Dati, inakusahan yan sila na fake news sila. Ang sabi nila, hindi naman kami magbabalita, hindi kami magpapalabas ng istorya kung wala kaming basihan. Merong basihan ng foreign media nga. Okay? Kaya nga binalita ng News 5 rin yan. So, paano naging fake news sila? Propagandista. Maawa po kayo sa bansa. Maawa. Hindi. Kayo yung maawa, Auntie Claire. Provide us with evidence. Kayo yung maawa sa taong bayan. Tinatanong kayo ngayon ng taong bayan. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Kami pa ang mangloloko. Ha? News 5. News 5. Binalita nyo ito. So meaning to say, News 5, niloloko nyo ang taong bayan, News 5. ABS-CBN, GMA. Kung binalita nyo ito, niloloko nyo ang taong bayan. Niloloko nyo ang taong bayan. Si Auntie Claire na ang nagsabi, ha? Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Next po, Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the Ito yung kay Senator Amy, ha? whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Lahat ng Nagsalita na po yun. Pinaliwanag po natin. Ay, nako. mga katotohanan. Alam mo, Auntie Claire, no, okay man yung mga sagot mo, Auntie Claire, na sinabi mong fake news, okay yun lahat. But lack of evidence lang. Okay, dapat mong ipaliwanag ng tao na ito yung katunayan, katibayan talaga. Na fake news yun dahil nandito si First Lady at kasi kung meron kayong ipapakita sa amin na event, no? Ang kulang kasi doon yung makapagpatunay na talagang nag-exist yung event. Paano namin tatanggapin yung event na yun na talagang totoo yun? So kulang siya ng explanation, okay? Kulang, sobrang kulang. Sasabihin mo lang, nandito ako sa event na ito. Pero paano mo yan mapapatunayan na that event is really existing? Sino ang nagko-cover nito? Sino ang makapagpatunay na media o kung sino mang individual na makapagsabi, di ba? Yan ang kulang. Yan ang kulang lang dito. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick. Actually, Auntie Claire, hindi po drama ito. Usapin po ito ng seguridad ng ating bansa. Kami po'y natatakot, kung ang mga government officials namin ay mga adik.
Kami po inaano, hindi po drama ito. Antiklar ha. Oh. So, wala pa namang kaming proof, pero tinatanong lang namin para makasigurado kami na yung mga government officials namin, na First Lady at yung presidente namin, malinis. Kaya nga, hinamon ni Malutikia na itong first family, magpa-hair follicle test kayo. Hinahamon. Para kung sa gayon, makakasiguro kaming taong bayan ang seguridad na matino yung mga kaisipan ninyo na mamumuno kayo sa bayan na ito. Yun po, concern ng tao doon. Hindi nyo gets? Hindi lang ito paninira, hindi lang ito propaganda, wala kami dyan. Our point here is natatakot po kami na baka totoo. Now, in order for us na maniwala kami na hindi ito totoo, ito mga nangyari, na sila po'y gumagamit or ganun ba, magpa-hair follicle test. Yun lang po ang tanging solusyon na itong issue na ito para matapos-tapos na. Diba? Para tatahimik na ang bayan natin, tatahimik na sa mga issues. Eh di syempre, yung mga nagpapakalat na jadik itong si Bongbong, gumagamit ng pulburon si F. Eliza, tatahimik silang lahat at mapahiya silang lahat. Kasi ako bilang vlogger, hindi ako makapag-conclude kung jadik o hindi yung presidente ang first lady. Hindi kami makakonclude kung sila ay bangag. Nagtatanong lang kami, bakit hindi kayo magpa-hair follicle test, yung mga first family, para matapos ang issue? Ganun lang kasimple. Sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. So dinideny nila ha, officially, the Malacanang deny it. Pero how's the First Lady, Yusek? What? Ako na ang sasagot. Nagpapanik na. Walang ganun. Baka lang nagpanik na siya ngayon ha. Baka. Okay lang siya. Alam niya kasi po. Okay lang siya. Bakit? Nagkasama kayo kanina? Yung katotohanan. Okay lang siya. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Hindi naman kami ang nagigiba. Hindi naman sila ang nagigiba, Auntie Claire. Sino ba ang nagigiba? Meaning to say, yung foreign media, sila yung nagigiba? Ha? Sila yung nagbalita di ba? Kami lang ang nagtatanong. So hindi namin ginigiba ang bayan natin. Siyempre kung gigibain natin yung diskarte ng administrasyon ngayon, sino ang magsasuffer? Tayo pa rin, kaming mga Pilipino. Tayo ang magsasuffer lahat. Kami lamang po ay nagtatanong kasi binalita ng foreign media. Simple. Simple lang yung argumento, hindi nyo mag-gets Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila... Ano kayang records na sinasabi niya? Ano kayang records yun? Pagigiba. Sa gamit yung record na ipinakita mo kanina, give us proof. Ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Actually guys, magkaiba yung tanong kasi in-erase ko na lang yung hindi patungkol sa Paulo Tantoco na mga question ha. So dinikit-tikit ko lang yung all about the issue of Paulo Tantoco dito.
quick follow-up lang dun sa tanto ko. Are legal actions being contemplated? Lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na Oh, yung News 5, nagpakalat. Oh, kinagat lang namin. Oh. Yung mainstream media ng Pilipinas ang unang mga nagbalita dito. Saka, nireaksyon na ng mga vloggers, ha? This report, especially that this concerned the First Lady po. Pag-aaralan po yan. Pag-aralan nyo mabuti, ha? Kasuhan nyo ang mainstream media. Unahin nyo sila. Sila yung unang nagpakalat. Mukhang napapanahon po. Pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. Na. Kayo mga mainstream media, ha? Siya na ang nagsabi, ha? Hindi dapat hindi porket kayong nagsasabi ay dapat kayong paniwalaan. Siya na ang nagsabi niyan, ha? So, nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Mainstream media, nakakahiya raw kayo. Ha? Okay, so yun po ang official statement na hindi nagpapakita si Auntie Claire kahapon, Monday, no? Ako duda ko dyan eh. Kasi pumutok ito Sunday. So, ako duda lang ako. Pwede, I might be wrong, I might be correct. Pero, ang analysis ko, baka, hindi siya nagpakita kahapon, Monday, kasi kailangan niya pang magpaalam at kung paano niya sasagutin ang tanong na ito ng media. Kasi sigurado yan eh, tatanong talaga ng media, di ba? O, yun ang duda ko. Wala munang press con kahapon kasi dapat muna siyang ano tawag doon? Mag-report muna siya sa First Lady. Ma'am, paano ko ba ito sasagutin bukas? Oh, paano ba to? Ganun, ganyan. Eh, siyempre, may team yan sila, no? May, siguro, inanalyze nila. Hindi natin aaminin. O, baka ganun ba? Hindi, I might be wrong, I might be correct. Hindi natin aaminin yan. Fake news yan. Ipalabas natin, fake news talaga yan. Fake news. Di ba? Kasi kung ibabalita ito ng mainstream media na official statement ng Malacanang, fake news ang foreign media ang nagpalabas na bla 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 bla. Okay, sige, fake news. Fake news, sige, fake news. Okay guys ha, official na yan. Fake news yung si Paulo Tantoco ay drug overdose, fake news yun. At fake news yun na hindi siya kasali sa entourage ni F. Eliza. At magkaiba sila ng hotel. Okay? So, fake news yun na magkapareha sila ng hotel. Hindi, magkaiba sila ng hotel. Ayon yan sa Malacanang. So, ano ang comment nyo dito? Okay? Mag-comment, mag-react. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? And guys, libre kayong mag-subscribe. Walang bayad yan, okay? Like and share para kakalat sa taong bayan and subscribe talaga para bukas mag-notify yan sa cellphone ninyo na ayan, may update na naman tayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.